Kuya, anong oras ka po makakabalik dito? Pagtatanong ni Liza sa nakatatandang kapatid na si Jason. Malungkot ang mga mata nito habang nakatingin sa bata. Bakas din ang matinding panghihina sa itsura niya. Samantala, napahinga ng malalim si Jason at binalingan ng tingin ng kapatid. Hanggang alas 8 pa ang duty ko. Babalik din si kuya bago mag alas 9. Anong gusto mong pasalubong? Kuya, ang tagal. Wag mo na lang po kaya ako iwan. Natatakot po ako dito, kuya eh. Baka tusukin na naman nila ako ng karayom. Naluluhang hinawakan ni Liza ang kamay ng kuya, kaya't napilitan itong maupo sa tabi niya. Sandali pa ito napatingin sa wall clock bago sumagot. Kailangan mong tiisin yon, Liza. Yun ang magpapagaling sa'yo. Kung di ka magagamot, di ka gagaling. Kung gusto mo habang buhay ka nandito, sige, huwag ka magpagaling. Gusto mo ba yun? Napailing si Liza. Hindi po. Yun naman pala eh. O siya, alis na ako ah. Late na ako. Baka mapagalitan pa ako. Be a good girl, okay? Marahang hinaplos ni Jason ang buhok ng kapatid. Tsaka niya ito tinalikuran upang magmadaling makarating sa pinagtatrabahuhan. Kanina alas 7 pa kasi dapat ang pasok niya. Alas 9:30 na ngayon, tiyak pagagalitan siya ng mayor. Nagtatrabaho kasi siya rito bilang isang sikyo. Where were you? Ba't ngayon ka lang? Alam mo naman siguro kung anong oras nagsisimula ang trabaho mo, di ba? At katulad nga ng inaasahan, umuusok na ang ilong ni Mayor Armani nang makarating si Jason sa munisipyo. Bahagya itong napatungo. Pasensya na po, Mayor. Inasikaso po kasi yung kapatid ko sa ospital eh. Ayaw po kasi magpaiwan. Pinakausapan ko po muna. Pero di bali, Mayor, hindi na po mauulit. Aagahan ko po sa susunod at sisiguraduhin hindi na ulit ako malilate. Paghingi niya ng tawad, subalit narinig niya ang mahinang pagtawa ni Mayor Armani. Iiling-iling pa ito sa kanya. Abay talaga hindi na ito maulit dahil tinatanggal lahat sa trabaho. You're fired! Halos matigilan at malaki ang mga mata ni Jason sa narinig niya na sinabi ng mayor. Hindi yun maaari. Kailangan niya ng trabaho. Kung kaya't walang pag-aalinlangan siyang lumuhod sa harap nito. Mayor, please wag po. Hindi na po maulit pangako. Huwag niyo lang po akong tagalin sa trabaho. Kailangan ko lang po ito para sa kapatid ko. Alam niyo naman po may kapatid ako nasa ospital, di ba? Maawa po kayo. Kahit para sa kapatid ko na lang ako, Mayor. Bakas ang labis na pagmamakaawa sa tinig ni Jason habang nagsasalita. Dahilan ng dahan-dahang pag-iling ni Mayor Armani. Tsaka nito marahas na hinimas ang sentido. This will be your first and last warning, Jason. Sa susunod na ulitin mo to, hindi ko na ulit palalampasin pa. You should know the importance of your job. Hindi ka dapat nawawala sa oras ng trabaho. You know how much this office needs you. Mabilis ang ginawang pagtango ni Jason. Saka siya tumayo at may bahid ng luha pa sa gilid ng mga mata. Di na po mauulit pangako. Aniya pa. Samantala, hindi kalayuan, isang lalaki ang mariing nakatingin kay Jason. May simpleng ngiti sa labi. Dahan-dahan ang ginagawang pagtango. Marahil ito na nga yan. Di magtatagal, mangyayari na rin lahat ng gusto kong mangyari. Sa wakas, pumabor din sa akin ang mundo. Mahinang usal nito at mababakas ang galak sa tinig. Pagkatapos ay naglakad dito palapit sa kinakabahan pa rin si Jason. Jason! Pagtatawag dito, kaya't mabilis na lumingon sa kanya ang lalaki. Oh, Sir Reynard, kayo po pala. Magandang araw ho. May kailangan po ba kayo? Tanong ni Jason, tsaka niya naramdaman ang mabigat na kamay ng lalaki sa balikat niya. Diretso ang mata nitong nakatingin sa kanya. Parang natatanaw ko kanina sa malayo na pinapagalitan ka na naman ni Mayor. Ano bang problema? Bahagyang natawa si Jason sa tanong nito. Nalate po kasi ako nang dating. Buti nga po at di ako tuluyang tinanggal sa trabaho.
Kung nagkataon, kawawa naman ang kapatid ko nasa ospital. Sagot niya kaya't napailing-iling ang lalaki. Masyado talagang masungit ang pinsan kong yan. Kala mo lahat iikot ang mundo sa kanya. Ayos lang po, kasalanan ko naman. Pagkatapos noon, biglang hinarap ni Reynard si Jason sa kanya. Halata ang pagkabigla nito sa mukha ng dahil doon. Honest talk, Jason. Alam nating hindi magandang ugali ni Mayor. Alam mo kahit pinsan ko hindi ko siya kinakampihan. Kaya magtapat ka nga sa akin, Jason. Ni minsan ba hindi mo naisip na gantihan siya? Seryoso ang tinig ni Reynard nang sabihin niya yon. Kaya't sandaling napatitig sa kanya si Jason. Ganti ho? Wala po sa isip ko yan, sir. Normal na naman po magsungit siya lalo na't nagkamali din po ako. At yung ibang mga trabahador kapag may mali sila. Mas malaki naman po na itutulong ni Mayor sa akin at sa kapatid ko. Kaya hindi ko dinidibdib lahat ng pagsusungit niya. Mahabang salita ni Jason. Subalit imbis na mamangha natawa lamang si Reynard. Lahat ng tao may hangganan, Jason. Hindi lahat nasisiyahan sa kanya. Kaya ako sa kanya. Simulan niya ng bumait at mag-ingat. Ani Reynard at iniwan si Jason na gulat na gulat. Sa tono ng pananalita ng lalaki, tila malaki ang kinikimkim nitong galit kay Mayor Armani. Gayunpaman, napailing-iling na lamang si Jason, tsaka pinagsawalang bahala yon. Samantala, mabilis na lumipas sa mga araw, kaya't natapos niya ang trabaho niya. Pag-uwi niya, dumiretso na siya sa ospital para kumustahin ang kapatid. Kuya, ba't ang tagal niyo? Hinang-hina na po ako, kuya. Bungad na bungad sa kanya ni Liza nang masilayan ang kapatid. Nasa 11 years old na ito, subalit sobrang liit ng katawan. Tila ba nasa 8 years old lang dahil sa karamdaman nito. Pasensya na baby ah. Alam mo namang hanggang alas 8 ang duty ng kuya. Hayaan mo, dinala naman kita ng maraming prutas para mabawi yung lakas mo. Huwag kang mag-alala, gagaling ka din. Kapag nangyari yon, ipapasyal kita sa kahit saan mo gusto. Pagpapalubag ng loob ni Jason sa kapatid niya, kaya't napangiti ito. Sabi mo yan kuya, aasahan ko yan. Oo, basta magpagaling ka. Excuse me, Mr. Jason. Can I talk to you for a second? Napatayo si Jason nang marinig ang tinig ng doktor sa likod niya. Sandali niya munang tinanguan ang nakangiting doktor. Pagkatapos binalingan si Liza, nakasalukuyang nanghihina. Dok, kumusta po yung kapatid ko? Marahang huminga ng malalim ang doktor bago sumagot. This is not really a good news, Mr. Jason. But based on our observation, the chemotherapy only worsens Liza's condition. As you can see, nanghihina at nanghihina pa rin ang kapatid mo. And I'm afraid we can no longer do anything about it. Mahina at mahihimigan ang lungkot sa tinig ng doktor, dahilan ng pagbagsak ng balikat ni Jason. Simple niyang tiningnan ang namumutlang kapatid, sabay na pahilamos ng muka. Ano ibig sabihin nito, Dok? Kala ko ba mga doktor kayo? Ba't ito sinasabi sa akin? Because treatment costs so much, Mr. Jason. We don't want you to stay here when you can go home. Wala na po talaga kaming ibang magagawa, maliban na lang sa pagmamanage ng symptoms niya. We can temporarily relieve her pain and slow the disease progression, but that doesn't guarantee anything. Malalim ang hiningang pinakawalan ni Jason. Tsaka ito tumango. Gawin niyo po ang kailangan niyo gawin, Dok. Huwag niyo hayaang mawala ang kapatid ko, Dok. Siya na lang ang pamilya ko. Nang gabing yon, halos hindi makatulog si Jason. Bawat segundong lumilipas, pinapanood niya ang kapatid na mahimbing ang tulog. Sa takot na baka sa darating na segundo, hindi na humihinga pa ang kapatid. Subalit kinabukasan, sa kabila ng matinding lungkot at panlulumo, kinailangan niya pa ring magpatuloy. Good morning, Sir Reynard. Bati niya kinabukasan nang pumasok ang lalaki sa munisipyo. Nandiyan na ba si Mayor? Agad na tumango si Jason tsaka kumunot na lamang ang noo nang dire-diretso at mabilis na ginawang paglalakad ni Reynard patungo sa opisina ni Mayor Armani. Oh, Reynard, naparito ka yata. May kailangan ka ba? Sa kabilang banda naroon at gulat na nakatingin si Mayor Armani sa pinsan nito. Naparito lang ako para kumustahin ka, pinsan. Mukhang asensado ka na.
Usal naman ni Reynard, tsaka naupo sa bakanting upuan sa harap ng mesa ni Mayor. Samantala, bahagya namang napangiti si Mayor Armani. Di naman. Ganun pa rin naman ang status ng buhay ko simula na maging mayor ako. Ang totoo niyan, mas naglalaan ako ng pera para sa mga tao. Kasiyahan ko ang kasiyahan ng mga nasasakupan ko. Napatango-tango si Reynard sa sinabi nito. Kaya ka hanggang dyan lang eh. Masyado kang mabait. Pwede bang paminsan-minsan maglaan ka rin para sa sarili mo? Hindi naman yan dahilan kung ba't ginusto ko ang posisyong to, pinsan. Gusto ko mapabuti ang kalagayan ng lugar na ito kasama ang mga mamamayan. Di bali nang mawalan ako basta nakakatulong ako. Sagot ni Mayor Armani, sanhi kung ba't malapad ang naging ngisi ni Reynard. Talaga ba, Mayor? Tila nanunuyang tanong niya. Pagkatapos ay tumayo ito at dahan-dahang naglakad, patungo sa likod ni Mayor at saka inilapit ang mukha sa tenga niya. Sa kaliwang kamay, may kung ano itong kinakalikot sa bulsa. Maya-maya pa, naramdaman ni Mayor ang matulis na bagay sa kanyang tagiliran. Reynard, what are you doing? Kung ano man masamang binabalak mo, itigil mo yan. Hindi magandang magbiro. Magpinsan tayo, Reynard. Hindi dapat natin pag-isipan ng masama ang isa't isa. Mahinahon subalit kinakabahang pahayag ni Mayor Armani. Gayon pa man napangiti lamang si Reynard. Pagkatapos ay tila adik na suminghot ito ng hangin habang nakapikit. Magpinsan? What a music to my ears. Pero sana naisip mo yan bago mo inagaw sa akin lahat, Armani. Mariing bulong niya. Wala akong inagaw sa'yo, Reynard. Stop denying everything, Armani. You stole what's mine. You know how you've dreamt of this position. Pero sa kabila nung tumakbo ka pa rin bilang mayor. Kinalaban mo ang sarili mong pinsan nang dahil lang sa kagustuhan mo makatulong sa mga walang kwenta mo na sasakupan. You chose them over your own blood, Armani. Mahihimigan ang panggigigil sa tinig ni Reynard. Habang sinasabi yon, humihigpit din ang kapit ito sa leeg ni Mayor Armani. Pero akala ko ba kinalimutan mo na yun, Reynard? If you need help, I can help you. You know that. Mga tao ang pumili sa akin, hindi ako ang nagdesisyon. Whatever position I have right now, it's because of the people who elected me. Reynard, please stop this. Hindi mo pwedeng kalimutan ng magkadugo tayo. Dahil lang nabubulok yung inggit dyan sa puso mo. Subalit sarado ang kaisipan ni Reynard ng mga oras na yon. Nangingibabaw ang matinding galit at inggit sa buong pagkatao nito. Kaya't halos mapakapit na si Mayor Armani sa bisig niya nakapulupot sa leeg nito. Hindi naman kita kinakalimutan, Armani. Kaya nga nandito ako ngayon eh. Kasi di ko nakakalimutan lahat ng utang mo. At ngayon na nakatakdang araw para singilin kita. Alam mo ba kung gaano katagal kong hinintay ang araw na to, Armani? Sa tingin mo ba palalampasin ko pa to, ha? Tulong, Jason! Tulong! Sinubukan pang manghingi ng tulong ni Mayor Armani. Subalit mabilis paulit-ulit na itinarak ni Reynard ang punyal sa dibdib nito. Pagkatapos nagmadali itong lumabas ng opisina. Pawisan at nanginginig ang kamay. Samantala nang marinig ni Jason ang sigaw na yon, mabilis niyang tinakbo ang opisina. Nakasalubong pa nito si Reynard na nagmamadali at halatang taranta. Sir Reynard, may nangyari po ba? Nagmamadali po yata kayo. Narinig ko pong sumigaw si Mayor. Pakikipag-usap niya dito. Subalit malakas siya nitong tinabig nang hindi man lang siya pinapansin. Kaya't gulat at naguguluhan man, agad niyang tinungo ang opisina ni Mayor. Sandali siyang kumatok ngunit walang sumagot. Hinawakan niya ang doorknob. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang kinabahan ng pihitin yon. Nang bumukas ang pinto, mabilis ang ginawa niyang paglapit sa Mayor sa kabila ng matinding pagkagimbal sa nakita. Mayor, ano pa nangyari? Sino pa may gawa sa inyo nito? Tarantang tanong niya habang sapo ang ulo ni Mayor. Si Ray. Usal ng Mayor sa mahinang paraan habang tinuturo ang halamang nakapatong sa kanyang mesa. Subalit hindi na nito nagawang tapusin ang sinasabi nang tuluyan nitong nalagutan ng hininga. Napasigaw siya. Pagkatapos sa patingin sa punyal na nakatarak sa dibdib ni Mayor, walang pag-aalinlangan niya yung binunot. At nang saktong nasa ere na ang kamay niya, biglang bumukas ang pinto. Iniluwano ng mga pulis habang nakatutok ang baril sa kanya. Jason Corrales, inaaresto ka namin sa salang pagpatay kay Mayor Armani. May karapatan ka manahimik. Ano mang sabihin mo maaaring gamitin laban sa'yo.
Sir! Sir! Nagkakamali ho kayo. Hindi po ako pumatay. Pumasok lang ako dito nang marinig ko sumigaw si Mayor. Sir, please! Hanggang nyo naman ako. Hindi ho ako pwedeng makulong. May kapatid po ako naghihintay sa akin, sir. Maawa naman ho kayo sa akin. Binunot ko lang naman yung punyal sa dibdib ni Mayor eh. Buhay pa po siya kanina na madatnan ko siya sa opisina. Halos hindi na makahinga si Jason. So walang tigil na pagsasalita, pagpapaliwanag at pagmamakaawa sa pag-asang baka pakinggan siya ng mga ito. Gulong-gulo ang isip niya at di niya alam kung anong gagawin. Nagsisiagusan na ang malalaking butil ng luha sa kanyang mga mata. Paano na si Liza kung makukulong siya? Sa korte mo yun ipaliwanag, huwag dito. Dahil kahit anong gawin mo, di ka namin pakikinggan. Sumama ka na lang na maayos. Makakalabas ka na naman kung mapapatunayan hindi nga ikaw ang salarin. Pero sa ngayon, kinakailangan mo muna manatili sa kulungan. Sagot naman ng pulis, tsaka siya pinasakay sa mobile. Bahagya pa siyang napapapikit. Sa kabila ang pagkistap ng kamera sa paligid niya. Pero sir, hindi po ako pwedeng magtagal sa kulungan. Sir, kailangan ko po alagaan yung kapatid ko. Kung hindi ako maghahanap buhay, wala magbabayad na hospital bills ang kapatid ko, sir. Ako na lang pag-asa niya, wala nang iba. Baka pwede naman kahit sa ospital nyo na lang ako dalhin. Kahit doon nyo na lang ho ako bantayan. Muling pagmamakaawa niya. Nagsimula nang umandar ang sinasakyan nila. Kaya't mas lalong umagos ang luha niya. Kung alam lang niyang ganito ang mangyayari, sana hindi na lang siya pumasok sa opisinang yon. Napapaisip siya kung sino may gawa nun. Isang tao lang naman ang pumasok sa loob ng opisina ng mayor. Hindi namin mapagbibigyan ng kahilingan mong yan. Tila hindi yun narinig ni Jason nang unti-unting lumalim ang pag-iisip niya. Sa isang iglap, naalala niya ang katagang binitawan sa kanya ni Reynard kahapon. Ito lang naman ang isang taong may tinatagong galit sa kanya. Ang pagmamadali nitong pumasok sa opisina ng mayor kanina at ang pagmamadali din nitong umalis. Napaayos siya ng upo. Pagkatapos ay tinignan ng mga kamay niya nakaposas. Tsaka niya tiningnan ang katabi niyang pulis. Sir, mukhang kilala ko na po kung sino killer ni Mayor. Si Sir Reynard po. Sinabihan niya po ako kahapong mag-iingat si Mayor. Siya rin po ang huling kasama ni Mayor bago mangyari yun. Nung sumigaw si Mayor, nakasalubong ko po siya nagmamadali. Alam ko pong siya yun, sir. Mahinahon, subalit mahahalata pa rin ang pagiging desperado sa tinig ni Jason. Samantala natawa naman ang katabi niyang pulis. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? May ebidensya ka ba? Hindi nakapagsalita si Jason sa tanong na yon. Alam mo ba maaaring mas mabigat yung kaso mo sa pagbibintang na wala ebidensya? Pero sir, sigurado ho ako. Siya lang naman na may motibong gawin yun eh. Iho, paano siya? Siya pa nga mismo tumawag sa amin para i-report na may pagpatay na nangyari sa opisina ni Mayor. Napaawang ang labi ni Jason nang marinig yon. Subalit pumilis naman ang tibok ng kanyang puso. Hindi maaari. Posible kaya setup to. Sinetap ako ni Sir Reynard. Usal niya sa isip, tsaka iiling-iling na lamang na napasandal sa kinauupuan. Kung setup nga yon, alam niyang wala siyang pag-asa pang matakasan ng kasalanang hindi niya naman ginawa. Sa pagkakataong yon, tanging ang kapatid na lamang niya ang naiisip. Paano na ito gayong wala na mag-aasikaso sa kanya? Hindi siya papayag na mangyari yon. Hindi siya susuko. Kaya naman, bagamat ng lulumo, sinubukan niya pa ring tatagan ng loob. Sa bawat araw na hindi niya nakikita ang kapatid at hindi nakakamusta kung anong lagay nito. Tila ba mas lalo siyang nanghihina. Gayunpaman, hindi siya nagdalawang isip lumaban. Sinabi niya lahat ng dapat sabihin. Lahat ng alam niyang totoo. Subalit sa huli, hindi pa rin yan umayon sa kanya ang hustisya. Base sa nakolektang impormasyon, ang nasasakdal na pag-alamang minsan ang napagbubuntungan ng galit ng mayor at ang muntikang pagkatanggal nito sa trabaho, isang motibo sa pagpatay niya kay Mayor Armani. Sa ganap na 10:00 ng umaga nitong Sabado, higit pa rito, sa tulong ng mga witness sa tila ebidensya, ang nasasakdal na si Jason Corrales na patunayang guilty at hahatulan ng kaparusahang habang buhay na pagkakakulong. Ang lahat sa kabilang panig ay tumayo, nagsasaya sa pag-aakalang naibigay nila hustisya kay Mayor Armani. Habang naiwang tulala at nakaupo pa rin si Jason, tila pinagsakloban ng langit at lupa ang itsura.
Maya-maya pa, lumapit sa kanya si Reynard. Nakangiti at may pang-aasar na nakatingin. Kung sana lang umayon ka sa sinabi ko sa'yo, wala ka sana dito ngayon. Ibang tao sana narito sa kinatatayuan mo. At dalawa sana tayo nakikinabang sa naiwan ng mahal mong mayor. Mahinang bulong nito sa kanya, tsaka nakakainis na tumawa. Dahilan kung ba't tumaas ang kamao ni Jason at galit na tumitig sa kanya. Hayop ka! Wala kang puso, magbabayad ka, tandaan mo, babalikan kita, Reynard. Pasigaw na usal niya na lamang. Nang mabilis siyang napigilan ng mga pulis, habang si Reynard natatawa pa rin. Yun ay kung makakalabas ka pa dito habang buhay, Jason. Samantala, mabilis lamang na lumipas ang maraming buwan. At sa bawat araw ay walang palya ang pagmamakaawa ni Jason na makita o kahit makausap man lang ang kapatid. Subalit ni isa wala nakinig sa hiling at pag-iyak niya. Hanggang sa isang araw, isang mensahe ang natanggap niya. Sa dami ng letra nakasulat sa puting papel. Ilang salita lamang ang tumatak sa isipan niya. Wala na si Liza. Wala na ang kapatid niya. Dahan-dahang dumaustos ang katawan ni Jason sa sinasandalan niyang pader. Habang unti-unti rin niyang ginugumos ang papel na hawak. Unti-unting nag-aalab ang matinding galit sa sistema niya. Mga walang iya kayo. Walang iya ka, Reynard. Maghihiganti ako. Sisiguraduhin kong dadanasin mo rin ang sakit at paghihirap na dinanas ko ngayon. Ibabalik ko sa iyo ang lahat. At kapag dumating ang araw na yon, sisiguraduhin ko, hindi na ako manghihinayang pang itaya ang kalayaan ko. Matigas niyang sabi. May bahid ng paghihinagpis. Ngunit, puno ng determinasyon. Sa loob ng maraming taon, pilit niyang isinantabi ang galit at ginawa ang lahat upang maging masunuring preso. Sa kadahilanang para hindi siya paghinalaan ng binabalak na pagtakas. Subalit sa isang inaasahang pagkakataon, dahil sa kagandahang asal nabigyan siya ng pagkakataon na makalaya. Maswerte ka, iho. Dahil dyan isa lang ang may papayo ko sa'yo. Mag-ingat ka. Huwag na huwag ka nang babalik pa dito. Bahagyang napangiti si Jason nang marinig ang sinabi ng pulis. Hindi ko po may papangako yan, sir. Pero sa susunod na babalik ako dito. Sisiguraduhin kong dala-dala ko na ang taong dapat na nandito. Ibibigay ko kay Mayor ang hustisyang nararapat para sa kanya. Seryosong sagot niya kaya't napatango na lamang ang pulis. Basta ito tatandaan mo. Kung totoo man yung sinasabi mo, huwag na huwag mong ilalagay sa sarili mong kamay ang batas. Di mo nagugustuhin pang bumalik dito. Nang tuluyan na makaalis sa bilangguang yon, iisang lugar lamang ang unang pinuntahan niya, ang opisina ng dating mayor. Marami nang nagbago. Mga bagong mukha tigit sa lahat, bagong mayor na nakaupo. Yun ay walang iba kundi si Reynard. Nagtagumpay ka nga sa plano mo, Reynard. Pero huwag kang mag-alala. Dahil bilang na masasayang araw mo, ikaw naman ang iiyak, ikaw naman magmamakaawa at sisiguraduhin kong wala rin makikinig sa'yo. Halos 10 taon na ang lumipas. Ngunit labis pa rin ang pagkamuhi at paghihinagpis ni Jason. Nandun pa rin yun sa kanyang puso. Hanggang sa walang pag-aalinlangan niyang tinabig ang litrato ni Reynard sa mesa nito. Tsaka siya nagmadaling maghalungkat ng kung ano-ano doon. Hindi niya alam kung ano mahahanap niya doon. Subalit kailangan niyang bilisan bago pa siya matunugang nasa loob. Nagkataon kasing may nangyayaring meeting sa conference room, kaya't mabilis niya napasok ang opisina nito. Maya-maya pa napangiti siya na makita ang schedule ni Reynard. Kita mo nga naman. Talagang umaayon na sa akin ang tadhana. Wala naman siguro makakaalam kung ako mismo ang gagawa ng kaparusahan niya. Usal niya pa sa sarili, tsaka tinandaan ang mga nakasulat doon. Isang plano ang namuo sa isip niya at maging siya'y hindi na makapaghintay. Ilang araw siyang nagmanman. Inaral niya lahat ng galaw ni Reynard, simula sa sasakyang ginagamit nito. Kung saan ito madalas dumaan at anong oras ito umaalis. Hanggang sa dumating nga ang araw na hinihintay niya. Madaling araw pa lamang nang itanim niya ang bomba sa daan. Nakuha niya yun sa opisina mismo ni Reynard. 7:00 siya saktong dumadaan dito. Kailangan ko iset ang timer ng 5 oras. Pagkatapos, pagdaan niya dito, boom! Sasabog na ang laman ni Reynard. Nakangisi niya pang sabi pagkatapos ay natawa. Matyaga siya doon naghintay. Hanggang sa maya-maya lamang narinig niya ang malakas na pagsabog.
Hindi na siya nag-usisa pa roon. Sa halip dumiretso siya sa resto bar at doon nagpakalasing ng nagpakalasing. Hindi niya alintana kung wala siyang pambayad. Pero sa isip niya bukas niya na yun paproblemahin. Ang mahalaga, makalimutan niya muna ang lahat ngayon. Nakakapagtaka. Ba't kaya hindi pa rin ako masaya? Naipaghiganti ko na si Mayor, ang sarili ko. Maging ang pagkamatay ng kapatid ko, pero bakit ganun? Parang may kulang. Pagsasalita niya pa habang hawak ang baso ng alak at pinaglalaroan ng mga yelong nakalutang doon. Hey, handsome? Makalipas pa ang maraming oras na isang babae ang lumapit sa kanya. Humahalimuyak sa hangin ang pabango nito. Subalit dahil sa dami na nainom ni Jason, halos hindi niya na maaninag pa ang mukha ng babae. Hindi ako interesado sa iyo, miss. Diretsahan niyang saad, sabay lagok ng alak. Samantala, mahina namang natawa ang babae. Pagkatapos inagaw nito ang baso sa kamay ni Jason. Kapal naman ang mukha mo para i-reject ako. Pero mas makapal ang mukha mo para sabihing, interesado ako sa'yo. Nandito lang ako para tanungin kung may pambayad ka ba. Aba mukhang kaninang umaga ka pa inom na inom dito. Pero wala ka pang inaabot na bayad. Hindi libre ang inumin dito Pasigaw na saad ng babae. Dahil sa may kalakasang tugtog na nanggagaling sa maliit na stage sa harap nila. Huwag ka mag-alala, hindi naman ako tatakas. Gusto ko lang makalimutan lahat ng problema ko. Kahit sa sandaling oras. Namumungay na ang mga mata ni Jason. Akin na yung baso. Hindi, akin to. Uubusin ko yung alak, tas order ako ulit. Sinubukan niyang agawin ang baso sa babae, subalit inilayo ito nito. Hindi pwede, lasing ka na. Akin na to, ako na uubos nito. Nito tsaka tumayo. Sinubukan din namang tumayo ni Jason para sana agawin ang baso. Subalit tuluyan na itong nawala ng malay at natumba. Mabilis namang nasalo ng babae si Jason. Diyos ko, ano ba yan? Hoy, tulong nga dito. Samantala kinabukasan, bahagya pang pumipintig ang ulo ni Jason dahil sa hangover. Nang magising siya sa hindi pamilyar na silid, dahan-dahan siyang bumangon. Sapo ang ulo at namumungay ang mga mata. Nasaan ako? Tanong niya sa sarili, habang pilit inaaninag ang lugar. Ay sa wakas, gising ka na rin. Masisingil na rin kita sa mga ininom mo. Anang isang babae. Yun ang narinig niya kaya napalingon siya sa pinanggalingan ng boses. Sa isang iglap, tila ba nawala ang kalasingan ni Jason nang maaninag ang mukha nito. O ano, tutulala ka na lang ba dyan? Alam ko naman maganda ako pero hindi mo na kailangang ipahalata. Gusto ko lang bayaran mo lahat na nainom mo kahapon. Malaki-laki din yun Anang babae, sabay kibit balikat. Kaya't napakunot ang noon ni Jason. Sandali, ba't ba ikaw yung naniningil doon sa nainom ko? Sino ka ba? Tsaka nasaan ako? Sunod-sunod niyang tanong dito. Pagkatapos narinig niya ang mahinang pagtawa ng babae. Bagamat mataray ito ko manalita, hindi may pagkakaila ang angkin nitong kagandahan, kaya't hindi maalis ni Jason ang tingin dito. Nandito ka sa bahay ko, nag-pass out ka na kagabi sa sobrang kalasingan mo kaya dito ka ta dinala. Baka takbuhan mo ako At kung nagtatanong ka, kung ba't ako naniningil sa'yo, sino ba dapat? Ako may-ari nun. Tsaka muling tumawa ang babae. O siya akin na yung bayad. Nang makaalis ka na rin dito. Isinahod dito ang kamay sa harap ni Jason na ngayon napaiwas ng tingin. Sa isip niya kung alam niya lang na ganito kaganda maniningil sa kanya. Hindi na sana siya naglakas loob na uminom kahit walang pera. Hoy, ano na? Huwag mo sabihin wala kang pambayad. Saan ka kumuha ng lakas ng loob na uminom ng ganun kadami kung wala ka palang pera? Napakamot ng ulo si Jason. Pasensya na. Hindi ko naisip yun kahapon. Ang alam ko lang kahapon gusto kong makalimutan panandalian yung sakit na pinagdadaanan ko. Mahinang sabi niya. Sunod niyang narinig ang pagbuntong hininga ng babae. Bakit ano ba nangyari sa'yo? Bagong salta ka lang dito, no? Ngayon lang kita nakita Tsaka baka naman niloloko mo lang ako para matakasan yung babayaran mo. Taas kilay na sabi nito, kaya't napatingin sa kanya si Jason at natatawa pa. Sa tingin mo ba, may kakayahan ako lokohin ng ganyan ang kagandang babae na katulad mo? Ako nga pala si Jason.
Tsaka oo, bago lang ako dito. Galing ako sa kabilang bayan. Wala akong kakilala eh. Tsaka maghahanap pa lang sana ako ng trabaho. Kung pwede sana, baka matulungan mo naman ako para mabayaran kita. Nakataas pa rin ang kilay ng babae nang tignan nito ang kamay ni Jason na nakalahad sa harap niya. Dahan-dahan niya yung tinanggap. Maya. Maya ang pangalan ko. At saka malapit na umalis yung janitor namin sa resto bar. Kung ayos lang sa'yo maging janitor, ibibigay ko sa'yo yung posisyon na yon. Sa ngayon, kailangan mo maghanap na matutuluyan. Magagalit ang kuya ko kapag nalaman niyang may ibang lalaki sa apartment na binili niya para sa akin. Diretsahang sabi ni Maya. Kaya't muling napakamot sa ulo si Jason. Kasi wala din ako ibang matutuluyan eh. Mahinang sabi niya, at para bang asong nagmamakaawa para pagbigyan siya. Sinabi ko na hindi ba magagalit ang kuya ko? Napangisi si Jason nang marinig yon. Bakit? Sasabihin mo bang may lalaki dito sa apartment mo? Tanong niya kaya't napaikot na lamang ng mata si Maya. O siya, pero ang usapan, hanggang sa makabayad ka lang ng utang mo sa akin. Pagkatapos pwede ka na maghanap ng mauupahang bahay. Kakasya naman ang sweldo mo sa daily expenses mo kapag wala ka ng babayaran sa akin. Maliwanag ba? Parang batang tumango si Jason. Nakangisi pa habang pinagmamasdan ang magandang mukha ni Maya. Masyado kasi nakakahipnotismo ang mukha nito. At habang iniisip niyang araw-araw niya makikita at makakasama si Maya, mas lalo pa siyang napangiti. Oh Maya, bahagya kang ginabi ngayon ah. Marami sigurong customers sa resto bar mo. Halika, naganda ako ng hapunan. Kaya na tayo. Salubong ni Jason isang araw nang makita ang pagdating ni Maya. Nakangiti pa nitong inayos ang hapag. Habang pagod naman na inilapag ni Maya ang bag sa mesa at saka naupo. Sakto lang naman. Ang kuya ko kasi nagpunta doon kanina. Alam na ba niyang may ibang tao nakatira dito? Umiling naman si Maya. Hindi yon. May nagtangka daw sa buhay niya na nakaraang linggo. Marami sa mga tauhan niya ang namatay. Pero maswerte pa rin daw siya at nasa huli siya nung nangyari yon. Kaya konting galos lang natamo niya. Pagkukwento pa ni Maya kaya tapatangon na lamang si Jason. Naku, sino naman kaya gagawa sa kanya nun? Pero malamang mga taong may galit sa kanya. Siguro successful din kuya mo kaya ganon. Ilang taon na ba yung kuya mo? 40 na si kuya, 25 naman ako. Napatitig si Jason nang marinig ang sagot ni Maya. Daran mo lang pala yung kapatid ko eh. Talaga may kapatid ka? Nasaan na siya ngayon? Babae ba? May galak sa tinig ni Maya nang magtanong. Pangarap niya kasing magkaroon ng kapatid na babae. Ang kaso, dalawa lamang sila magkapatid ng kuya niya. Wala na siya. Namatay na siya noong 15 years old. Ano bang kinamatay niya? Tsaka nasan yung parents niyo? Leukemia. Sinabi na sa akin ng doktor na wala na pag-asa. Pero kahit papaano daw, kaya pa nilang pahabain ng konti ang buhay niya. Kaso nakulong ako. Nanlaki ang mga mata ni Maya at tsaka napaayos ng upo. Ano? Nakulong ako sa kasalanan di ko naman ginawa. Namatay ang kapatid ko na hindi ko man lang siya nakikita. Kahit isang sulyap nung burol niya, hindi ako pinayagan. Hindi rin ako pinalapit ng mga magulang namin. Nakakala mo naman may pakialam sa amin. Tsaka lang sila nagpakamagulang nung namatay na yung kapatid ko. At ang kapal na mukha nilang sumbatan ako kahit wala naman silang alam sa totoong nangyari. Hindi na napigilan ni Jason na maglabas ng sama ng loob. Ilang taon niya yung kinimkim sa puso niya. At sa mga oras na yon, nararamdaman niyang hindi siya huhusgahan ni Maya. Kagaya ng ginawa sa kanya ng iba. At dahil sa usapang yon, nagtapos ang gabing yun ng tahimik at tila puno ng kalungkutan. Hindi sanay si Maya sa ganon. Sa ilang araw nakasama niya si Jason. Hindi may pagkakailang, may taglay itong kapilyuhan. Subalit ang gabing yun tila ba mas nakilala niya ang lalaki. At hindi niya maintindihan kung bakit tila ba gusto niyang yakapin ito. I know that it's hard. I want to feel that you're loved. And no one's going to judge you here. Mahinang pagkakasabi niya, subalit hindi niya nakaligtas sa pandinig ni Jason. Pagkatapos naramdaman nito ang mainit niyang yakap. Nang gabi ring yun, nagsimulang mapalapit ang loob ni Maya kay Jason. Sa isip niya minsan pa lang naiwang mag-isa si Jason. At hindi siya ang magiging susunod na taong mangiiwang muli dito.
Samantala, nakaramdam naman ng kapanatagan si Jason ng gabing yon. Tila pa pagkatapos ng mahabang panahong pag-iisa, ngayon may isang tao nang nagbigay sa kanya ng pahinga. Siya nga pala, Maya. Hindi pa rin ba umaalis yung sinasabi mong janitor niyo? Tagal ko na kasi dito. Nakakahiya na sa'yo. Di pa rin kita nababayaran. Baka isipin mo sinasamantala ko yung kabaitan mo. Samantala ilang linggo muli ang lumipas nang magtanong si Jason kay Maya. Araw ng linggo yon kaya't hindi pumasok sa trabaho ang dalaga. Inilapag naman nito ang kapeng iniinom tsaka tumingin kay Jason. Hindi daw kasi na-approve yung visa niya papuntang Canada. Kaya baka hindi na lang siya umalis. Ha? Paano yan? Di naman pwedeng tambay lang ako dito. Wala man lang ako na itutulong sa'yo. Ako itong lalaki, ako patuloy umaasa sa'yo. Ikababae mong tao. Kung nabubuhay lang ang kapatid ko, baka pinagtatawanan ako nun ngayon. Napakamot-kamot pa sa ulo si Jason, kaya't mahinang natawa si Maya. Ano ka ba? Hindi ka naman totally walang naitutulong dito. Tignan mo ang linis-linis na ng bahay ko. Dati ang gulo-gulo nito, alam mo naman yun. Hindi ko kasi nakaharap tsaka busy sa negosyo. Ikaw din nag-aayos ng clog sink. Tsaka hindi ko na kailangan gumawa ng mabibigat na bagay kasi nandyan ka na. Ang laking tulong mo kaya huwag mong isipin yung utang, bayad ka na doon. Mahabang saad ni Maya. Subalit na makita nito ang itsura ni Jason, na hindi pa rin kumbinsido sa sagot niya, tinapik-tapik niya ang balikat ng lalaki. Don't worry, kapag nakalabas na si Kuya sa ospital, i-refer kita sa kanya, for sure. Mas nangangailangan pa siya ng mas maraming tao ngayon given his situation. Nitong muli, kaya napatango na lamang si Jason. Sige, asahan ko yan Pero sandali, ano nangyari sa kuya mo? Ba't nasa ospital siya? Samantala, nag-iba naman ang timpla ng mukha ni Maya. Bumakas ang pag-aalala sa mukha nito nang tanungin niya yon. Remember when I told you he was almost got killed? He spends everyday drinking. Hindi pa rin kasi nila malaman kung sino yung taong nagtangkang patayin siya. He was so frustrated. I can tell he's also scared for his life. Kahit din naman ako, Jason. Ayoko mawala si kuya. Takot akong mawalan ng kapatid. At alam ko naiintindihan mo yon dahil naranasan mo nang mawalan ng mahalagang tao sa buhay mo. It's the only family I have. Bata pa kami pareho nung namatay mga magulang namin sa aksidente. And that resto bar, my mother owns it. Malungkot ang ngiting binigay ni Maya sa kanya habang nagkukwento. Pansamantala yung nagsara noon, kaya ginawa ko lahat para muli yung maisalba. That's the least I can do for my parents. Kaya naman nung nangyari yun kay kuya, I was so scared that I'm gonna lose him too. Pero matigas din kasi ang ulo ng kuya ko inom pa rin na inom sa resto bar. Kulang na nga lang, di ko na siya papasukin pa doon para hindi na makapag-inom. Kaya yun, na-aksidente. Buti nga at minor injuries lang. Nagpapahinga lang naman siya ngayon. Siguro a day or two, makakalabas na din siya. Ipapakilala kita sa kanya. Ipapakilala? Paano ipapakilala? Baka naman isipin ng boyfriend mo ko Naghahanap lang ako ng trabaho. Ni Jason kaya't muling natawa ang babae. Bakit? Ano namang masama kung isipin yung boyfriend kita? Papayag ka ba? Kuya Jason? May halong pangiinis sa tinig ng dalaga. Kaya't dahan-dahan ang ginawang pag-angat ng tingin sa kanya ni Jason. Ano sabi mo? Tanong niya takmang lalapit kay Maya nang bigla itong tumayo at saka tumakbo. Mabilis niyang hinabol ang dalaga at nahuli ito ng lalaki. Umalingaw-ngaw pa sa bawat sulok ng bahay ang sigaw ni Maya nang maramdaman niya ang bisig ni Jason sa bewang niya. Magkaharap silang dalawa. Sobrang lapit na mukha nila sa isa't isa. Tinawag mo ba akong kuya? Mahinang tanong niya na nagpahagikik sa dalaga. Ano ba gusto mo? Kuya? Baby? Mahal? Babe? Honey? Sagot ni Jason sa nakakaakit na tinig. Pagkatapos, mabilis nagdampi ang kanilang mga labi. Nang dahil sa gulat, pareho silang napalayo sa isa't isa. Kapwa parehong di mahanap ang eksaktong salita para basagin ang biglaang nakakabinging katahimikan. Maya. Makalipas ang ilang oras nang maglakas loob na lumapit si Jason, napatigil siya sa ginagawang pagsasabon ng mga pinggan nang maramdaman ang presensya nito sa likod niya. Tungkol nga pala sa nangyari kanina. Jason, nasira yung faucet! Hindi natapos si Jason ang sinasabi
nang mapahiyaw si Maya sa biglaang pagsirit ng tubig. Mukhang maluwag yung pagkaka-install niyan. Sandali aayusin ko. Sagot ni Jason dahil sa lakas ng tagas ng tubig na diretsyong tumatama sa kanila. Ilang minuto lang naman ay tinagal ng pag-aayos ni Jason. Pagkatapos, tsaka pa lamang sila nagtawanan dahil parehong tumutulo ang kanilang nabasang damit. By the way, what were you saying kanina? Kasi gusto ko lang sana mag-sorry sa kapasukan ko kanina. Nadala lang ako ng damdamin ko. Saad ni Jason at napaiwas ng tingin. Samantala, mapaglaro naman napahagat ng labi si Maya. Ay isa pa nga. Biro niya. Subalit sa isip niya ay ano kayang damdamin ang tinutukoy ni Jason? May nararamdaman kaya ito para sa kanya? Subalit may isa pang malaking tanong sa isip niya. May nararamdaman na rin kaya siya para sa lalaki? Maya, kinakabahan ako. Paano kung magalit yung kuya mo? Sasabihin mo ba magkasama tayo sa apartment mo? Nang dumating ang araw, ng pakikipagkita ni Jason at ng kuya ni Maya, labis ang kaba nito. Mahalaga si Maya sa kanya, kaya't mahalaga rin sa kanyang makasundo ang taong importante sa babae. Samantalang umiti naman si Maya sa kanya. Huwag ka mag-alala, mabait naman kuya ko tsaka hindi niya ako matatanggihan, promise. Sabay kindat pa nito kaya't simpleng umiti lamang si Jason sabay tango. Hintayin na lang natin si kuya, galing pa kasi yun munisipyo. Nabanggit ko na ba sa yung isang mayor ang kuya ko? Talaga? Ngayon mo lang nasabi yan. Anong lugar ba yung nasasakupan niya? Tanong pa niya subalit. Hindi na rin siya nasagot ni Maya nang matanaw nitong bumukas ang entrance door ng resto bar. Nandito na si kuya. Nito, kaya't maging si Jason ay napalingon na rin. Sa unang tingin, hindi niya agad ito nakilala. Subalit habang palapit ng palapit, unti-unti ring lumalakas ang pintig ng puso ni Jason. Pasimple pa niyang kinukurot ang sarili para malaman kung nananaginip lang ba siya. Kuya, ito nga pala yung sinasabi ko sa boyfriend ko si Jason. Malapad ang ngiting usal ni Maya. Tsaka walang pag-aalin lang ang hinawakan ng kamay ni Jason. Na ngayon ay bagamat nagulat, hindi pa rin inaalis ang tingin sa kuya ni Maya. Jason, ito nga pala yung kuya ko, si Reynard. Siya yung mayor ng San Miguel. Sandaling nagkatitigan ng matalim ang dalawa. Pagkatapos mahigpit na inabot ang kamay ng isa't isa. Walang kamalay-malay si Maya sa init ng tensyon na nangyayari sa kanilang dalawa, kaya't malapad pa rin ang ngiti niya. Sa kanyang isipan, mukhang magkakasundo ang kuya niya at si Jason. How long have you been together? Bakas ang pagiging maotoridad sa tinig ni Reynard nang magtanong ito. 7 months. 6 weeks. Sabay na sagot ng dalawa, kaya't umangat ang sulok ng labi ni Reynard. Will you shut your mouth, Maya? I'm not asking you. Napahagat ng labi ang dalaga tsaka tumingin kay Jason. Di na ba sinasabi nitong wag sabihin ng totoo sa kanyang kuya? Agad naman yung nakuha ni Jason at simpleng tumango. 7 months na kami nagde-date ni Maya. Dito rin kami mismo sa resto bar niya nagkakilala. Simpleng sagot lamang ni Jason, habang matalim pa rin ang tingin kay Reynard. Umaapaw ang galit sa sistema ni Jason. Sa isip niya ay tunay ngang masamang damo si Reynard, dahil nagawa pa rin ito makaligtas sa pagsabog na yun. Subalit, hindi niya magawang aminin yun kay Maya. Hindi niya magawang sabihin na ang taong kinamumuhian niya, walang iba kundi ang kuya nito. And what do you do for a living? May negosyo ka ba? Inilibot ni Reynard ang paningin sa buong lugar. Masipag na tao ang kapatid ko. Whatever she has right now is because of her hard work. Ikaw, ano may pagmamalaki mo? Kuya! Saway ng dalaga kaya't sandali siyang tinignan ng kanyang kuya. I'm just telling him what he needs to know, Maya. Ayoko malalaman na pineperahan ka lang yan. If I know. Inilipat ni Reynard ang tingin kay Jason. Mas matanda ka sa kapatid ko. Hindi dapat ikaw ang bubuhayin niya. It's our nature, men, to be provider. You know that. Pagkatapos ay sumandal si Reynard, sabay kuha ng alak ng baso sa mesa. Tinaas pa niya ito na para bang
Nag-aayang uminom bago ito tuluyang lagukin. Can you tell me more about him? Actually, kuya, kaalis lang ni Jason sa trabaho niya. Gusto ko sana ipasok siya sa'yo bilang tauhan mo. Kailangan mo pa ng maraming tao, di ba? Sabat ng dalaga, dahilan ng muling pag-angat ng labi ni Reynard. Oh. Since when was he working from his previous work? Natatawa niyang tiningnan si Jason na ngayon, lihim na nakakuyom ang kamao. Excuse me, Mamaya. Kailangan ka po muna sa staff room. Akmang sasagot na nun si Maya nang tawagin siya ng isa sa mga staff, kaya't mabilis siyang tumayo. Punta muna ako doon Please make yourself comfortable with each other. Samantala, ilang minutong namutawi ang katahimikan sa pagitan ng dalawang lalaki bago pa magsalita si Jason. Buhay ka pa pala. Buong akala ko namatay ka na. Dahil doon sa itinanim kong bomba sa kalsada. Nakangising usal pa nito kaya napatiimbagang si Reynard. At kailan ka pa nakalaya? Mas lalong lumapad ang ngiti ni Jason sa tanong na yon. Ba't parang nangangamba ka na ngayon, Sir Reynard? Tanong pa niya, samantala mahinang hinampas ni Reynard ang lamesa. Tsaka niya bahagyang inilapit ang mukha kay Jason. Kung ano man yung binabalak mo, ngayon palang binabalaan na kita. Huwag na huwag kang magkakamaling gawa ng masama ang kapatid ko. Hindi kasali si Maya dito. Madiing sabi ni Reynard kaya't hindi napigilan ni Jason ang matawa. Bakit di mo siya sinabihang lumayo sa akin? Ako lang naman ang sumalo sa kasalanang ginawa mo. You son of a... Huwag kang mag-alala, Sir Reynard. Hindi ako katulad mong walang puso. Kung ano meron sa pagitan natin, sa atin lang yan. Pero ito tatandaan mo. Simula ngayon, huwag ka na makampante. Dahil hindi ako bumalik para hayaan ka lang. Nagtagumpay ka man ngayon, may araw ka din. Wala akong pakialam, Jason. Hindi ako takot. Basta siguraduhin mo lang, hindi mo gagawa ng masama ang kapatid ko. Oras na may mangyari sa kanya. Ako mismo magdadala sa iyo pabalik sa kulungan. Matigas at bakas ang pagbabanta sa tinig ni Reynard. Subalit payak lamang nang umiti si Jason nang makita niya ang pagsulpot ni Maya. Mukhang nagkakasundo na kayo Ngiti pa nitong sabi, kaya't napatitig na lamang sa kanya si Jason. Mahal na mahal nito ang kanyang kuya. Alam niyang nasasaktan nito kapag may mangyaring masama kay Reynard. Pero paano naman siya? Paano ang pagkamatay ng kapatid niya at ng mayor dati na si Mayor Armani? Oh, ba't parang tahimik ka yata, Jason? May iniisip ka ba? Pagtatanong ni Maya, kinagabihan nang makauwi sila. Pareho silang nakadungaw sa bintana at nilalanghap ang sariwang hangin. Ngunit hindi kagaya ng sa palabas, ang madilim na langit ay wala ni isang bituin. Tila ba nakikisabay sa pagkalito ni Jason? May naalala lang ako. Mahinang sabi ni Jason tsaka bumuntong hininga. Siya nga pala, may tanong ako. Bago ba maging mayor ang kuya mo? Kilala mo ba kung sino naging mayor dati? Aniya tsaka nilingon si Maya, na nasa itaas din ng tingin at halata nag-iisip. Pinsan namin si Mayor Armani. Mabait nga yan Mas mabait kaysa kay kuya. May kasungitan nga lang pero busilak ang puso nun. Pwede magalit siya pero mananaig pa rin yung pagiging mahabagin niya. Ganun naman kasi dapat ang leader, di ba? Hindi pwede ipakita kung pwede kang kayan-kayanin ng kung sino. Kaya lang, hindi porket mabait ka, lahat magiging mabait din sa'yo. Tama ka. At pinatay siya. Bumilis ang tibok ng puso ni Jason nang marinig yun. Nabanggit niya na ang bagay na yun dati. Subalit hindi alam ni Maya na ang pinsan niyang si Armani ang tinutukoy nito. Ngayon natatakot siya. Makikilala kaya siya ni Maya? Nahuli na ba kung sinong gumawa nun? Kilala mo ba? Ang natatandaan ko, nakulong siya. Pero wala na kami balita sa kanya Di ko rin siya kilala. Pero kung sino man siya, sana maisip niya hindi worth it ang ginawa niya sa pinsan ko. Siya nga pala, ba't mo natanong yan? Ano ba napag-usapan niyo ni kuya kanina?
Bigla ang tanong ni Maya kung kaya't napaayos siya ng tayo. Wala naman. Nabanggit mo kasing ilang taon na nakaupong mayor yung kuya mo. Naisip ko lang kung sino yung dating mayor. Napatango si Maya sa sagot ng lalaki sabay ngiti. Ang sabi nga pala sa akin ni Kuya, pwede ka na daw magsimula sa Lunes. Kung gusto mo ihatid na lang kita sa munisipyo ng San Miguel. Baka kasi hindi mo pa alam doon? Di na. Huwag ka na magabala. Kabisado ko naman yung lugar doon eh. Ganun ba? O sige, basta mag-iingat kayong dalawa palagi ni Kuya ha. Huwag kang hihiwalay sa kanya para kampante akong ayos ka lang. Ayaw kung may mangyaring masama sa inyong dalawa ng kuya ko. Napanguso pa si Maya, kaya't napabalik naman ang tingin ni Jason sa kanya nang may ningning sa mga mata nito. Talaga ba? Ibig sabihin ba niyan, may pakialam ka rin sa akin? Tanong ng binata. Kaya't sa pagkakataong yun, si Maya ang napaiwas ng tingin. Ramdam niya ang bahagyang pag-akyat ng dugo sa kanyang pisngi. Oo naman. Bakit? Masama bang mag-alala sa'yo? Napangisi si Jason sa tanong na yon. Hindi naman. Pero sa anong dahilan? Para saan ang pag-aalala mo? Kasi para na rin kitang kuya, di ba? Kapatid lang ang turing mo sa akin? Nag-iba ang timpla ng mukha ni Jason at binalik ang tingin sa tahimik na kalsada sa labas. Pagkatapos mo ako ipakilala bilang boyfriend mo sa harap ng kuya mo? Kuya lang din pala ang tingin mo sa akin? Bakas ang pagtatampo sa tinig ni Jason na sabihin niya yon. Kaya't si Maya naman ang humarap sa kanya. Bakit maniniwala ba si Kuya Reynard na kuya kita, ikaming dalawa magkapatid? Tsaka ayaw mo ba ituring kitang kuya? Gusto mo parang estranghero ka lang sa akin, ganon? Mahinahong tanong ni Maya at nilingon naman siya ni Jason. Malumanay ang mga mata nito. Paano ko sabihin ko sa'yong, higit pa sa kapatid na nakikita ko sa'yo, Maya? Magagalit ka ba? Lalayuan mo ba ako? Tanong niya dito, dahilan kung bakit hindi nakasagot si Maya. Gayon pa man sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Ramdam niyang gusto ng umangat ng sulok ng labi niya at ramdam niya ang paru-paro sa kanyang tiyan. Pagkatapos unti-unti niyang naaaninag ang dahan-dahang paglapit na mukha ni Jason para halikan siya. Hindi na siya pumalag pa. Alam niya sa kanyang sariling maging siya. Higit na rin sa kapatid ang turing sa lalaki. Nang gabing yun sa pangalawang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga labi. Hindi biglaan, kundi pinag-isipan at parehong ginusto. Samantala, nang dumating ang araw ng Lunes, malapad ang ngiti ni Maya habang inaayos ang tie ni Jason. Ayan, pogi ka na. Good luck sa new job mo ha. Tsaka, huwag kang titingin sa iba ha. Akin ka lang. Isusumbong kita sa kuya ko, sige ka. Natatawang pinisil ni Jason ang ilong ni Maya nang marinig yon. Yes, boss. Siya nga pala, itatawag kita ng taxi ha. Pag uwi ko mamaya tsaka titignan yung sasakyan mo. Dagdag pa niya, kaya't si Maya naman ngumiti lang. Kanina umaga kasi hindi nag-start ang makina ng sasakyan ng dalaga. Di na kailangan, maglalakad na lang ako mamaya papunta sa resto. Ilang minuto lang naman ang layo nandito, I can handle it, okay? Ang mabuti pa, lumakad ka na makarating ka na maaga doon. Plus points yun kay kuya. Sabay kindat ng dalaga kay Jason, kaya't nahangiti na lamang siyang tumango. Isang matamis na halik ang iginawad niya sa labi ng dalaga bago umalis. Mabilis lang naman na lumipas ang oras nang maiwang mag-isa si Maya. Tahimik nitong binabaybay ang mahabang kalsada patungo sa resto niya. Subalit hindi pa man din siya tuluyang nakakalayo. Isang itim na van ang humarang sa dinadaanan niya. Lumabas doon ang ilang lalaki na katakip ang muka. Sa una'y pinagsawalang bahala niya yon at diretso lamang sa paglalakad. Subalit unti-unti siyang kinakabahan nang mapansing pinalibutan siya ng mga ito. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Matapang niyang tanong, kahit pabahagya na siyang nanginginig. Sumama ka sa amin. Sandali, saan niyo ba ako dadalhin? Ano bang pakay niyo? Subukan niyo lumapit pa sasaktan kayo ah. Dinig niya ang mahinang tawanan ng mga ito, habang lumalapit sa kanya. Samantala nakahanda naman siya sakaling ang tuluyan itong lumapit sa kanya. Masyado ka matapang, miss. Kung ako sa'yo, sumama ka na lang tahimik sa amin. Para pareho tayo hindi na mahirapan pa. Usal ng isang lalaki. Sa kanya ito walang pag-aalinlangang sinuntok ng mas lumapit pa ito sa kanya, sabay sipa naman sa isa.
Matapang ka, ah. Akala niyo matatalo niyo ako, no? Dahil doon, mabilis siyang hinuli ng 4 at nahawakan siya sa likod. Sinubukan niyang manlaban. Subalit dahil higit na mas malakas sa mga ito kaysa sa kanya, mabilis siyang naisakay sa sasakyan. Ano ba talagang gusto niya sa akin? Nasaan ba ako? Nahihilo niyang sabi. Ilang oras na nakakaraan nang makarating sila sa isang lumang gusali. Gustuhin niya mang sumigaw para manghingi ng tulong. Alam niyang magsasayang lang siya ng lakas dahil walang ibang makakarinig sa kanya. Gusto mo ba talaga malaman? Tumango siya sa taong yon tsaka pinanood ng lalaking abutin ng isang larawan sa mesa. Kilala mo ba to? Si Jason? 10 taon na nakakaraan. Pinatay ang dating mayor ng San Miguel. Si Jason ang suspect. Nakulong siya sa tulong ng kuya mong si Reynard. Ng mga panahong yan, may kapatid siyang nasa ospital. May leukemia. Siya si Liza. Namatay siya nang hindi man lang nakita sa huling sandali ang kuya niya. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Maya habang pinapakinggan ang sinasabi ng lalaki. Kaya mula nun, pinangako niyang gaganti siya. Lahat ng naranasan niya at ng kapatid niya, ipaparanas niya rin kay Reynard. Ano ibig mong sabihin? Hindi totoo yan. Maayos na magkausap ang kuya ko at si Jason nung pinakilala ko sila sa isa't isa. And there's no way Jason can kill someone. He told me everything. He was set up. Sinisiraan niya lang si Jason. Malakas na tawanan ang narinig niya. Kung ganon, magaling palang umarte si Jason. Dahil ang totoo siya nagpadukot sa'yo dito. Sa mga oras na to, nasa munisipyo siya. Ginagawa sa kuya mo ang ginagawa niya sa dating mayor noon. Liar! Stop lying and let go of me! Kung ano-ano pang sinasabi niya, subalit walang nakikinig sa kanya. Sa isip niya umaasa siyang walang katotohanan na lahat ng yon at darating si Jason upang iligtas siya. Maya-maya, isang lalaki ang pumasok sa silid na kinaroroonan niya. May kung ano itong binulong sa mga naroon kaya't mabilis silang nagsilabasan. Ano nangyayari? Tanong pa niya. Pagkatapos ay nakarinig siya ng sunod-sunod na putok. Jason! Ngiti niyang sabi. Subalit maya-maya lang si Reynard ang pumasok. Kuya, paano mo nalamang nandito ako? Tanong niya. Pagkatapos ay mabilis na lumapit si Reynard para kalagan ng pagkakatali niya. Mabang kwento. Basta kailangan na natin umalis dito bago pa tayo maabuti ni Jason. Ano? Kuya, ano ba talaga meron sa inyo? Totoo ba yung sinabi nila kanina tungkol sa... Oo, Maya, totoo yun. Kaya halika na. Saktong pagtayo niya, muli niyang narinig ang ilang putukan sa labas kaya't sandali siyang napahinto. Kuya, ano nangyayari? May mga kasama ka ba? Mukhang nandito na si Jason. Ano? Ba't naman magkakaroon ng putukan ko si Jason na nandyan? Kuya, ipaliwanag mo nga sa akin ang lahat. Kung nandito na nga si Jason, di nahuli niya tayo. Mahuhuli niya tayo. At saka wala akong pakialam. Gusto ko malaman ng totoo. Pinakatitigan siya na mabuti ni Reynard. Listen, si Jason ang pumatay sa pinsan natin. Ako ang witness, kaya ako naging tulay para makulong siya. Noong nakalaya siya, inaral niya lahat tungkol sa akin. Kaya hindi aksidente ang pagkakakilala niyo. Lahat yun planado niya. Maya, ginagamit ka lang niya para makaganti sa akin. Gusto niyang mawalan din ako ng kapatid, kaya nang makita ka niya, kinuha niyang pagkakataon yun para kunin ang loob mo. Halos hindi alintana ni Maya ang nangyayaring putukan sa labas dahil sa nalaman. Ang sakit-sakit. Hindi niya akalaing magagawa yun sa kanya ng lalaking pinagkakatiwalaan niya at lalaking minahal niya. Samantala, bawat putok ng baril at paglipad ng bala sa loob, iniwasan ni Jason. Palingalinga siya sa paligid. Hindi alam kung saan banda hahanapin si Maya. Hanggang sa tuluyan niya nga nakita ito. Subalit aking gulat niya na walang emosyon itong tinutok ang baril sa kanya. Maya, anong ginagawa mo? Wala siya nakuhang sagot dito. Maya, ano ba nangyayari sa'yo? Tara na, tumakas na tayo. Ba't ba saan nakatutok yung baril mo? You lied to me, Jason. Hindi mo sinabi ikaw ang killer ni Mayor Armani. You used me? Gusto mong gumanti kay kuya dahil siya naging dahilan kung ba't nabunyag ang kasama ang ginawa mo. What a heartless man you are. I loved you. Pero ginagamit mo lang pala ako. Lihim na umangat ang labi ni Reynard nang marinig ang sinabi ni Maya kay Jason. Maya, hindi totoo yan. Hindi ko kailanman magagawang pumatay at mas lalong hindi ko magagawang gamitin ka.
Hindi ko alam na si Reynard ang kuya mo. Pero heto, wag ka mag-alala. Dala ko ang ebidensya. Maya, ito ang kailangan mo makita. Narito ang ebidensya nagpapatunay na si Reynard ang pumatay kay Mayor Armani at hindi ako. Dahan-dahang lumapit sa kanya si Maya. Saan mo nakuha yan? Nagawa mo mang linisin lahat nun. Nakalimutan mo itapon ang paboritong halaman ni Mayor Armani. Sana noon ko pa yung tinignan nung tinuro niya sa akin. Dahil doon nakatago ang kamera nakakaalam sa totoong pangyayari. Kaya wala ka ng takas ngayon. Pagbabayaran mo ang lahat. Subalit dahil sa narinig, mas lalo lamang nakumbinsi si Maya na ginamit lamang siya ng lalaki. Right. Sinetap ka ni kuya kaya gusto mo makagante. Kaya ako ang pinagdiskitahan mo. Hindi totoo yan. Maniwala ka sa akin, please. Mahal kita. Higit pa sa pagmamahal na kaya kong ibigay sa sarili ko, Maya. May pagsusumamong usal ng lalaki. Kaya't bahagyang nahabag si Maya. Hindi niya nagawang iputok ang baril. Barilin mo na siya, Maya. Ginamit ka lang niya. Nagsinungaling siya sa'yo para gantihan ako. Paulit-ulit at pilit nilalaso ni Reynard ang utak ng kapatid. Gayunpaman, hindi niya pa rin kayang gawin yon kay Jason. Mahal niya ito at tila ba hindi niya kayang tanggihan ang mga mata nitong nangungusap. Kaya naman, nanlaki ang mga mata niya nang marinig ang malakas na putok ng baril. Hindi yun galing sa kanya. Galing kay Reynard. Mabilis na bumagsak ang katawan ni Jason sa lupa. Pagkatapos nagmamadaling inagaw ni Reynard ang hawak nitong flash drive. Jason! Sigaw ni Maya at mabilis nilapitan ng lalaki. Pagkatapos masama niyang tinitigan ng kapatid. Now I understand everything. Dati ka ng tuso, hindi mahirap sa'yo mang setup ng iba. Kaya hindi na ako magugulat. Kung setup lang din to para magalit ako kay Jason. Dahil gusto mong takasan ang kasalanan matagal mo ng tinakbuhan. Mahina namang tumawa si Reynard. Ginawa ko lang yun para sa'yo, Maya. Kung dahil sa akin, di ka makakapag-aral. Hindi mo matututunan magpatakbo ng negosyo. Stop it! Wala kang kasing sama. Ikaw dapat ang binabaon sa hukay. Pasigaw niyang usal. Pagkatapos mabilis na tinutok ang baril kay Reynard na makatayo siya. Go on! Shoot me, Maya, if you can. Ngising panghahamon ni Reynard sa kapatid. Samantala habang parehong abala ang magkapatid, dinampot naman ni Jason ang teleponong nasa sahig para tumawag ng pulis. Sa kabila ng sugat na natamo, nagawa niya pa ring umiti at sa wakas, malapit nang makamit ang lahat ng nararapat na hustisya. Pinagsisisihan ko na naging kapatid kita, wala akong gahamang kapatid. Ilang putok ang pinakawala ni Maya. Subalit ni isa walang tumama kay Reynard kaya malakas itong tumawa. So naive, little sis. And I guess it's my turn. Kung di ka man nakakampi sa akin, then I'd rather lose you forever. Pagkatapos walang pag-aalinlangang binaril ni Reynard ang kapatid. Maya! Napasigaw si Jason nang makita yon. Pagkatapos pinilit ang sariling tumayo. Hawak ang kabilang balikat upang tignan ang tama ni Maya. Tumawag na ako ng tulong. Huminga ka ng malalim. Parating na sila. Aniya at tumapat sa likod ni Maya. Pareho nilang sinandala ng bawat isa. I'm sorry. Para saan? For not believing you. Nadala lang ako ng emosyon ko. Kung sana una kitang pinaniwalaan kesa kay kuya, hindi mangyayari to. Wala kang kasalanan. Alam ko kung gaano mo kamahal ang kuya mo. Humihingi ako ng tawad na hindi ko nasabi sa'yo. I guess we're even. Babawi ako. Patutunayan ko hindi kita ginamit para lang makaganti sa kanya. Kumunot ang noon ni Maya nang marinig yun. Talaga? How? Pakakasalan kita. Samantala hindi nagtagal dumating ang mga pulis at naabutan si Reynard nang hindi pa nakakalayo. Matagumpay na napasa kamay na otoridad ang natatanging ebidensya sa pagpatay sa dating mayor. Pagkatapos na mahabang panahon, sa wakas nalinis ang pangalan ni Jason. Kumalat ang balita, hindi lamang sa kanilang bayan kundi sa buong bansa. Dahil doon, hindi na rin nahirapan na maghanap ng trabaho si Jason. Sa loob lamang na 1 taon, matagumpay niyang napag-ipunan ang kasal nila ni Maya. Maya, saan mo ba ako dadalhin? Tanong ni Jason isang araw, matapos siyang piringan ng dalaga, at hinila sa kung saan. Basta chill ka lang.
Huwag kang masyadong ma-stress dyan. Malalaman mo rin naman eh. Ayusin mo. Baka kung anong kalokohan yan Hindi. Ito na, nandito na tayo. Dahan-dahan lang 1, 2, 3, surprise! Dahan-dahang dinilat ni Jason ang mga mata. Tsaka unti-unting naaninag kung sino ang nasa harap niya. Hindi siya makapaniwala nung una. Magagalit ba siya o dapat matuwa? Jason, anak. Patawarin mo kami ng ama mo. Anong ginagawa niyo dito? Nag-iwas siya ng tingin. Matagal na kayong patay para sa akin. Mahina niyang sabi, kaya't napayuko ang parehong mga magulang. Patawarin mo kami sa lahat ng pagkukulang namin sa inyong dalawa ng kapatid mo. Masyado kami nabulag ng kasamaan noon at tatauhan lang kami na mawala si Liza. Tinalikuran niyo pa rin kami. Hindi niyo sa akin pinakita ang kapatid ko. Anong karapatan niyong gawin sa akin? Ngayong wala kayong kaalam-alam sa nangyari. Anong karapatan niyong gawin yun? Ngayong ako ay nag-alaga sa kanya. Dahil iniwan niyo na kami. Patawad anak. Malaki ang kasalanan namin sa'yo. Kaya ka namin hinanap para manghingi ng tawad. Maiintindihan namin kung di mo pa kami kayang patawarin. Pero sana pagdating ng araw, dumating ang panahon na mahanap mo ang kapatawaran sa puso mo. Saad ng ama nito at pagkatapos dahan-dahan na nilang tinalikuran si Jason. Sandali namang tinapunan ng tingin ni Jason si Maya. Nangungusap ang mga mata ng dalaga kaya't napahinga siya ng malalim. Nay, tay. Muli siyang nilingon ng mga ito nang maglakad siya palapit sa kanila. Pagkatapos pareho niya ito niyakap ng mahigpit. Galit na galit ho ako sa inyo. Pero alam ko malulungkot ang kapatid ko. Kung gagawin kong talikuran kayo, kagaya ng ginawa niyo sa amin. Pero kahit gano'n, nagpapasalamat pa rin ako. Dahil nagawa niyo mapagtanto lahat ng pagkakamali niyo. Muli ko kayong tinatanggap sa buhay ko. Sa buhay naming dalawa na mapapangasawa ko. Napangiti si Maya nang marinig yon. Napuno ang araw na yon ng iyakan at tawanan. Kung dati halos isumpa ni Jason ang mundo, ngayon tila umaayon na sa wakas sa kanyang tadhana. Samantala, mabilis lang na lumipas ang maraming buwan. Pagkatapos ng mahabang preparasyon, dumating na sa wakas ang araw na pinakahihintay nilang dalawa. Ang araw ng kanilang kasal. Nagsimula ang mahabang seremonya. Nang matapos sumakay sila sa bagong biling sasakyan ni Jason, at sa likod doon may nakasulat pang just married. Papunta sila sa bagong gawang bahay nilang mag-asawa. Walang alam si Maya tungkol doon dahil yun mismo ang naisip ni Jason na regalo para sa asawa. Kaya naman nang dumating sila doon, labis ang tuwa ni Maya. Agad na nitong sinunggaban ng halikang asawa at sa bahay din yun mismo bumuo sila ng masayang pamilya. Malayos sa gulo at puno ng pagmamahal. Kung minsan, ang pinakamasakit na pangyayari sa buhay mo, siya palang magiging dahilan kung paano mo makakamit ang pinakamasayang bahagi ng buhay mo. At sa kaso ng buhay ni Jason, kahit pa iniwan siya ng buong mundo, basta kasama niya si Maya, alam niyang hindi na siya mag-iisa pa. The End. If you like the story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!